Magulo nila, biglang 2,000% yun. Saan sila kukuha ng ganong kalaking pera? O kaya yung papasok pa lang sa incoming Yun. mga first year, paano nila iraraos ng 4 na taon yan, di ba? Kung ganyang kalaki naman yung itinaas. Ang sinasabi naman ng pamunuan ng mga eskwelahan na yan, hindi nila kaya sa kasalukuyang budget para makapag-operate pa ng school. So ang mangyayari yan, pag hindi pinagtupad dito mga pagtaas sa matrikula, na sobrang taas nga naman, baka magsara lang yung mga eskwelahan na yan. At lalong masamang epekto sa edukasyon, di ba? Pero dapat pag-aralan, sa bawat pagtaas, may tawad. Di ba? So magko-compromise siya. Kasi sa batas, ang kinakailangan lang naman ay konsultasyon sa mga magulang. Pero yung kakayahang magbayad, dapat gawa ng programa. Pwede bang installment yan? Yes. Di ba? Pwede bang unahin muna yung edukasyon bago yung bayad na hindi naman sila tatakbuhan? Yung baka pwede pag nagtrabaho na yung mga estudyante, 'di ba? Yung pwede nilang, yung may mga promissory notes yan Tapos usually may ganyang programa pamahalaan pag nakapagtrabaho na sila o magtatrabaho muna sa gobyerno para maibalik yung pinang-tuition nila. Kaya di ba sa Amerika, meron ang tawag doon, yung sa educational system nila, may talagang pautang sa mga estudyante. Kung kaya't yung mga doktor, for example, 10 years into their work, nagbabayad pa rin sila ng utang nila sa gobyerno. Ang nakakataka lang kasi Parang pay later plan. pay later. Marami silang ganun. Pero ang nakakataka, paano naman na biglaan na ganito kataas ka agad? Hindi ba nila nakita na foresee? Di ba? Na para unti-untiin naman lang. Alright, samantala mga kapuso, ihirit naman natin ang mga balita sa eleksyon 2010. Nagpapatakbo ng kampanya ngayon ay media. Not in a sense na ang media kasama sa kampanya, kung hindi ginagamit yung media bilang plataforma para isulong yung kampanya ng mga kandidato. Pagbuhos ng patalasta sa telebisyon, radyo at dyaryo, astroturfing. Yan daw po ang estilong posibleng lalong nagpapalakas ng dating ni Senador Manny Villar sa mga botante. Kaya nanguna na siya sa pinakahuling survey ng Issues and Advocacy Center o The Center. 28 percentage points ang nakubra na ni Villar sa survey, habang naka 26 points lang ang kadikit na si Senador Noynoy Aquino. Gayunman, tabla pa rin naman daw ang dalawa dahil nasa 2.8% ang margin of error ng survey. 2,400 ang sinurvey mula March 3 hanggang 10. Pumangatlo sa The Center survey si dating Pangulong Joseph Estrada. Pumang-apat naman si Gilbert Teodoro na ngayon double-digit na ang nakuhang percentage points. Sinundan sila ni na Senator Richard Gordon, Brother Eddie Villanueva at Councilor JC De Los Reyes. Hindi magko-comment dyan ng kampo ni Noynoy kasi yung sinabi nilang nabibili sa Quiapo na survey, di ba? Kaya nga ang reaction nila, hintayin nila ang survey ng Pulse Asia tsaka SWS kasi doon sila nangunguna. O, di ba? Pero mga survey yan Ang sinasabi pa rin ng iba, sige, maniwala kayo sa survey, pero sa huling sandali pa rin, ang boto pa rin ng bawat Pilipino ang bibilangin. Hindi yung mga survey na yan, di ba? Kasi nakakaloko nga naman kung maniniwala ka sa survey, tapos makikita mo yung mga politiko, pumupunta sila sa iba't ibang panig ng bansa, tapos marami talaga ding lumalapit sa kanila. Dinudumog din sila. So, ano ba yung nararapat na sample of the population para maging reflection, maging basehan na tama nga yung mga surveys? Sa hirita na lang Yung mga nangungulelat sa survey na sinasabi, siya yung pinakamaraming dalang tao rito Oo nga. Di ba? Oo, totoo. Kaya yun naman, hindi naman sila talaga naniniwala daw sa mga survey. Maraming sa nagsasabi na hindi ito sapat na basehan. Siguro pwedeng sa susunod na election, pwedeng ngayon ipagbawalan ng COMELEC yung mga survey na yan na nagiging malaking negosyo na lang ng ilan. Dahil, kumbaga ang tao, ayoko, wala siya sa survey Yun na lang ang pinagbabasihan, hindi yung kakayahan ng bawat kandidato. Nakaka-influence kumbaga doon sa paniniwala. Diba? Kung sino yung mataas na lang, yun na lang, sige doon na lang tayo. Kasi may mga nagsasabi nga na hindi naman siya lumalabas ng survey, kaya sayang lang ang boto ko. May mga ganun pa diba? Lipat ko lang sa iba yung boto ko. Pero di ba sa math nga ang numero nakakalito. Ayan, di ba? Samantala, heto pa po ang isang top hirit pang eleksyon. Bago pa ako lumaban kay Clote is handa na yung nakaready na yung pag-start namin ng pangampanya.
Sa kanyang pagbabalik bansa, handang-handa na nga raw si Pound for Pound King Manny Pacquiao na manuyo sa mga taga-Sarangani Province. Sa Biyernes na nga kasi ang unang araw ng kampanya para sa mga local candidates gaya ni Pacquiao. Pero bago pa man siya mangampanya, nauna na ilang politikong nasa paligid ng pambansang kamaos sa kanyang victory motorcade kahapon. Wala namang nakikitang problema rito ang COMELEC, lalo kung inimbitahan naman daw sila ni Pacquiao. May isang observation lang ako Kasi di ba dati pag si Pacquiao umuwi ng Pilipinas, cool na cool yung mga outfit, yung very, di ba, very new, very now. Siya ang suot niya ngayon, very serious. Formal. Congressman. Pang congressman na pati hair nga niya, pambayan. Actually, very summer. Very Parang summer. double-breasted Oh, pa. nagulat nga ako kapag nung lumabas, akala ko, ang bansang bayani. Dahil, di ba? Medyo pinahaba niya nga daw ang kanyang buhok at saka medyo naglagay siya ng Goatee, bigote. medyo mahaba nga malinis sa eh. Manila. Oo. Teka, usap natin yung mga advisor na abogado niya, di ba? Talagang pinagbiis nila dahil kita mo naman, pag umaharap si Oscar de la Hoya, todo Amerikana, di ba? Oh, pero malamig doon. Correct. Pero kahapon naman dun sa kanyang concert sa MOA, nandoon ako, talagang hip na hip naman Oh, siya. sporty naman siya, no? Si At ang Manny. talagang Ang tawa, galing ng stylist niya. talagang tawa ko ng tao doon. Ang galing ha. Princess ha, idol mo na ako. Correct! Ako! Sobrang Bata ng cute. bata. Talagang kahapon nga agaw eksena at saka may I just say, At may kembot ha. Oo, nung kahapon, nung nauna si Manny doon sa stage, aba, umiyak tong si Princess, nag-alboroto. Bakit daw hindi siya sinama? Oo. Kaya naman, nung nilagay na siya sa stage, aba, ayan, agaw eksena na siya talaga. Nagkumanta, at sumayaw, at para yan, thank you niya. Thank you! Bilangin natin ilang taon pag teenager na yan, nasa showbiz na yan. Oo. Anyway, ito po ang isa pang matampuhing top hearing. Yan ang hirap eh. You do not say anything, may mali ka. You say something, may mali ka. Nag-walkout sa gitna ng media interview sa kanya si AFP Chief of Staff General Delfin Bangit sa Fort Bonifacio kahapon. Nairita si Bangit nang tanungin siya tungkol sa tila pag-iisnaban nila ni PNP Chief Director General Jesus Versosa na napansin na marami sa pagdalo ng dalawang opisyal sa pagdiriwang ng Philippine Army Anniversary. Bago nito ay nagpulong ang dalawa noong March 19. Kasunod ang pahayag noon ng Versosa na hindi ito pabor sa anumang tangkang pagpapalawig ng termino ng Pangulo pagkatapos ng May election na ayon sa ilan ay posibleng ipinagtampo ng Pangulo. Gayunman, ilang beses na itong tinanggi ng palasyo kahit pa nga hindi sinipot ni Pangulong Arroyo ang graduation rites ng Philippine National Police Academy noong March 18. Anong mali sa ginawa ni Chief Versosa Naging honest lang naman siya, di ba? ng PNP? Ang opinion niya yun eh. Dapat lang naman talaga na hindi siya mag-extend. dapat wala siya dapat sa kasi ang pagpapalo. armed forces mag-issue rin ng ganong statement. Kaya para Yun. tuloy nakakatakot para daw sa ilan na ganyan yung reaksyon. ni Ng Bangit. palasyo. Oo, tsaka ni- Nagtatampo-tampo. Hanggang June 30 na lang po ang kanyang termino, ang mandatong binigay. Nasa konstitusyon, 100 araw na lang po si Pangulong Arroyo